4 na araw na lang bago ang trade deadline, may mga lumalabas pa na report sa pagitan ng Lakers at Cleveland Cavaliers ngayon sa pag-acquired dito kay DeAndre Hunter na solid elite wing guard. Hindi na to rumors dahil base mismo dito kay Chris Fedor na analyst na nag-uumpisa na ngayon ang Lakers sa trade talks dito sa Cavaliers at may general framework na ng isang trade para kay DeAndre Hunter gamit itong si Rui Hachimura at Dalton Knecht. Si DeAndre Hunter ngayon parte yan ng rotation sa Cavaliers at nag-average ng 14 points, 4.2 rebounds, 42% sa field, 30% sa 3-point area. Kaya talagang malaking impacto sa pagiging elite wing. Lalo na yung numbers na nabibigay nito sa Cleveland Cavaliers at malaking role ang aasahan sa kanya ng Lakers sa oras na matuloy ang trade na to. Si Hunter kasi ngayon mataas ang salary cap hit pero hindi tulad ng ibang wing na tinatarget ng Lakers na sobrang taas na pumapasok sa 30 million plus year yung cap hit. Dahil si Hunter ngayon mayroong 23 to 24 million na cap hit na pumapasok sa 4 years 90 million contract niya sa Cavs. Ang problema kasi dyan, hindi kasi nito nasasagot yung positional needs na kailangan sa kanya ng team, lalo na yung efficiency at scoring output ngayong season. Kumbaga nawawala to ngayon sa position sa rotation dahil sa pagbaba ng scoring efficiency. Sa mga nakaraang laro kasi ng Cavs, nagsimula na rin yung mga to na mag-rotate ng ibang wing tulad ni Jalen Tyson at Dean Wade na ngayon nagiging effective at nagbibigay yan sa kanila ng malaking contribution sa mas mababang cost at mas mabilis na shooting efficiency pa na mismong nakikitang dahilan naman kung bakit nalalagay sa bench unit itong si Hunter ngayon. At dahil ang Cavs papasok na rin sa second apron luxury tax nila kaya nagbabawas yung mga yan ngayon ng malaking annual cap hit na strategic move nila ngayon para sa flexibility sa future trade o signings nila. Kaya yan mismo yung nakikitang dahilan bakit bibitawan ngayon itong si Hunter. Si Hachimura ngayon at Dalton Knecht ang pinaka-trade asset ng Lakers para dito kay DeAndre Hunter. Si Hachimura meron 18.26 million na cap hit samantalang si Knecht merong rookie contract mula 4 million kaya pumapasok lang yung contract ng dalawang yan mula sa 22 million combined na hindi pasok mula sa 23.3 million na cap hit ngayon nitong si Hunter. Kaya may maliit sila na problema pagdating sa salary matching dahil kailangan pang gumamit ng salary ang Lakers na kamatch para dito kay Hunter. Kaya yung simpleng trade ni DeAndre Hunter at Hachimura kasama si Dalton Knecht ngayon kinakailangan pa ng third team o kung mapipilitan ang Lakers gumamit pa ng ibang salary fillers kasama sa trade package na yan. Si Dalton Knecht kasi ngayon na mismo yung nag-request ng trade at ang Lakers una pa lang talaga handa nang gamitin niya bilang trade chips. Bumabalan talaga yung market value niyan. Samantalang si Hachimura naman lumalabas ngayon sa mga report na mismong ang Lakers na ang nag-open sa kanya sa trade talks na mismong dahilan kung bakit rin yan nalalagay sa trade package ng Lakers. At yan yung dalawang ngayon na nakikita malaking asset sa trade ng Lakers, lalo na itong si Hachimura na malaking part pagdating sa starting nila at malaking asset yan para sa Lakers sa oras na mag-umpisa ang trade para dito kay Hunter ngayon. Si Hachimura kasi ang may magandang value na pwedeng i-leverage ng Lakers sa ibang team ngayon, pati si Knecht na dagdag asset lalo na para sa roster contract na gagawin ng Lakers ngayon para makapag-maximize ng pagkakataon na makakuha sa market tulad nga nitong si DeAndre Hunter na isang potential two-way wing na may defense at shooting efficiency para sa championship contention sa paligid nitong si Luka at LeBron. Yan yung malaking pangangailangan ng Lakers, wing guard na two-way role mula depensa at opensa na maaasahan nila ngayon.